So guys, palyado namamatay pag i-revolution. Dito throttle namamatay. So sa carburetor ata may problema. So nilinis ko na yung carburetor pero nabibitin siya. So babaklasin ko ulit yung carburetor. Saka ng barahan naman ang ano. So ulit tayo guys. Baklas ulit. Guys, pangalawang try. Nalinis na yung carburetor ulit. Pag pumalya pa, baka may problema ang carburetor. Pagyado pa rin. So ayan, pumapalya pa rin. Subukan natin ito. So guys, palyado pa rin. So ayan guys, yung carburetor, dalawang beses ko na siyang nilinis. So ganun pa rin pumapalya. So pag iganyan ko siya, tinatakpan ko ng kaunti lang, tumitino yung arangkada na hindi na nagpupugak at hindi na mamatay. So may pirsa na yung under niya pag tinatakpan ko ng kaunti. So pag sinuchok siya ng kaunti lang, tinatakpan ng kamay ko. So nagkakaroon siya ng vacuum na maayos papunta na makina para may gas siya na ma-vacuum. So ibig sabihin may problema na yung carb dahil sa matagal na stock. Siguro yung mga G-things niya hindi na tama yung mga butas. So kaya nagkakaganyan, nabibitin sa hangin kasi pag sinuchok ko lang, ginaganyan ko, tinatakpan ng konti, saka pa lang siya nakaka-vacuum ng maayos.
hindi siya nagpupugak at nagkakaroon ng persa yung under niya. So pag tinatanggal ko naman, namamatay. So ayan, kailangan mahirap kasi maghanap ng G-tings niya, o baka hindi din sa mga G-tings lang yung problema, doon sa mga butas na dinadaanan ng hangin, baka doon din yung may problema. So mas maganda palitan na lang ng carburetor assembly. Ayan. Guys, ito na yung bagong carburetor. So, ito, nakabit ko na yung ano niya, throttle slider at saka yung kit. So ang kaparehan nito guys ay pang 125, kasi pag 150 or ng TMX or 155 ng TMX Honda, mas malaki yung dito niya, yung sa throttle slider malaki, so hindi magkakapareha. Tapos mag-iiba yung kumbaga yung air and fuel mixture, mag-iiba kasi mas malaki to dito, mas malaki yung dito. Tapos mag-iiba rin ng throttle cable. Ayan, ito direksyon na to kasi magkapareha siya. So ayan, nag-decision na tayo na palitan ng carburetor kasi ayan yung luma, kasi na-stock to ng mahigit taon. So pag ganyan yung carburetor, ito nagkakaroon siya ng mga sticky, parang yung gas niya na nakadikit sa ilalim nagiging wax. Tapos may mga parts ng carburetor nagkaka-corrosion. So kaya ito pumupugak pag magre-revolution, magre-rev, tapos mamamatay siya. So kasi yung mga butas niya, yung mga daanan, ito katulad nito, taga dun sa loob, medyo hindi na siya ganun ka kung may butas man siya, may nakabara na dahil dun sa mga corrosion. So kaya hindi na siya maandar ng maayos. So ayan, ito yung bago, kapit natin. Ayan guys, ito lang po gagamitin natin na supply para sa gasolina. Ayan, subukan na natin. So ayan, may pwersa na siya, kasi hindi na siya namamatay, hindi na siya nagpupugak. So goods na yung minor niya. Konting adjust na lang dun sa hangin. So ayan, susunod na lang yung battery at saka final test yung sa charging.
So ayan, tapos na yung intake or yung exhaust. Sa intake na naman. Next, lagyan natin ng bagong battery. Ito. Yan. Kasi yung nilagay na battery, hindi to sa kanya. Nilagay ko lang dyan kasi yung stock niya sira na. So tatanggalin na natin to. Nilagay ko lang dyan for testing lang yan. Kasi tinis yung charging. Ito na yung bago. Ito. Yan yung kakabit natin. Ka-size to. Pareha sila na size. Yung ilagay dito, iba to, ibang size. So yan guys, ilalagay pa natin tong battery acid. Tapos maghintay lang tayo ng mga ilang minutes para mag-automatic charge to pagkatapos ilagay yung acid. So yan.